life has many options, and having many options can sometimes lead to confusion, and confusion can lead to a lot of struggle. Kahit sa tao po na pwede nating bigyan ng panahon, samahan, isali sa ating buhay, maraming choices. Choosing companions, associates, and friends, even material for friendships and lasting relationships can bring about a lot of confusion. Who is better? What is better? We are shaped by the company we keep, and so we have to be very careful and prayerful about the choices we make in choosing our company. At sa patuloy po ng ating paghanap ng buhay na kagustuhan sa atin ng Panginoon, matahimik, mapayapa, maunlad, pag-usapan natin sa tulong ng Diyos, the better company. Sino nga ba ang higit na mabuting kasama? Anong uri ng mga tao ang higit na mabuting pinapayagan natin na magkaroon ng access sa ating buhay? Heavenly Father, we thank you for your goodness to us. We thank you that you are our Father, our friend, our companion, our sustainer, creator, protector. Salamat sapagkat kayo ay lahat-lahat sa aming buhay. At ang marami niyo pong katangian, you distribute among us and you allow to be ministered to each one of us through people. So Lord, we pray that you may give us guidance as to who to allow to influence us, who to share our lives with, and who to allow, Lord, to receive even our attention. Nawa, Panginoon, kayo po ang maging tagapagturo ngayon. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Cleanse us, make us whole, empower us so that we can see your face, hear your voice, and hold your hand. Cleanse us from all our iniquities, wash us clean so we can walk into your holy presence and gaze at your beauty and marvel at your wisdom. Lead us, be the speaker today, Father. Nawa lahat kami ay uuwi, may baon na karunungan mula sa inyo. Hindi lang laman ang isip namin, kundi magiging pamantayan ng aming pamumuhay. So walk in our midst, O God, do your holy purpose, heal us, teach us. In the name of Jesus Christ, your Son, our Lord, we pray. Better company. Marami pong pagpipilian, but the Bible says thinkers are better than mere money makers. Thinkers as companions are better than people who focus only on making money, on making currency, or making a name. Kadalasan sa tingin natin, masarap kaibigan, masarap lumapit sa maraming pera, sa gumagawa ng pera, sa sikat, the rich, the famous. That may be true. But if we're going to have to choose between thinkers and people who only make money, the Bible says in Proverbs 16:16, how much better to get wisdom than gold, to choose understanding rather than silver. Higit daw na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan. At higit pa kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa. Kung agad-agad nating iniisip, mahalaga yung pera, mahalaga yun, totoo naman. Pero kung papipilian tayo, marunong nakasama o basta mapera lang nakasama, hindi ka naman nakakatiyak na yung mapera, bibigyan ka nga Baka nga kaya nagkapera yan dahil hindi mahilig mamigay. Although meron din namang mapera na mahilig mamigay. Pero yung taong marunong, pagkasama mo yon, siguradong hindi ka pagkakaitan, yung karunungan niya magiging sayo rin. Matututo ka pagkasama mo siya. At kung merong isang walang alam na mapera, nagkaroon bigla ng brown out or blackout, pwedeng pagkaliwanag, wala na siyang pera kasi hindi naman siya marunong. Pero yung walang pera na marunong, malaki ang chances, pagkakapera rin yun. Kasi marunong. Although it doesn't always follow, there's a big opportunity. Thinkers give insight. They give us guidance and enlightenment. Therefore, they are great treasures. Kung meron kayong kilala na magaling mag-isip, mahusay mag-isip, palaisip ng mga dapat pinag-iisip, cultivate friendship and cultivate companionship. Kasi may mapapala at mapapala tayo doon. Kung wala, maghanap kayo. At kung meron na, pahalagahan. When it comes to company, the wise are better than the foolish. One's intellectual superiors are better as companions than one's intellectual juniors. Kung pipili kayo ng kasama, mas marunong sa inyo o mas marunong kayo, palagay ko naman malinaw, na kung tayo'y sumasama doon sa mas marunong sa atin, tayo'y maraming matututunan. Kasi ikaw na yung bida, ikaw na yung teacher, ikaw na yung nando sa top of the food chain, pero lahat naman ng kasama mo, wala ka nang mapala.
So nauubusan ka yung kasama mo sila, samantalang kung kasama natin ay marurunong, tayo ay nadadagdagan. Ecclesiastes 7:5, it is better to heed a wise man's rebuke than to listen to the song of fools. Mas mahalaga yung pamiminta sa'yo o pagkikriticize, pagtutuwid ng isang marunong kesa pagpupuri ng isang hindi naman. Mas mabuting makarinig ng saway ng matalino, sabi sa Biblia, kaysa isang mangmang ang pupuri sa'yo. So do you wish to preside over a company of fools? Or rather sit at the feet of a wise man or a wise woman? Kuminsan, gustong-gusto natin yung feeling bida tayo. Kaya gusto natin yung less ang kasama natin. Pero wala tayong mapapala. Kung tayo may nakikitungo dapat doon sa mga people who are less than we are in terms of knowledge or intelligence or wisdom, it must be our time to give to them. It must be our time to be kind and charitable. But if that's the only thing you'll do in your life, then you will never grow. Marami pong mga magagaling na babae, ang huhusay at tatalino, mga edukada, marami pa mayayaman at ang gaganda, nagtataka bakit yung mga asawa nila nagkakaroon ng kulasisi na according to them mukhang pusa. Sabi, takang-taka naman ako, ang ganda-ganda ko, de buena familia, edukada, matalino, makinis, mabango. Bakit yung asawa ko na humaling sa isang kung sinong karakter? At kung susuriin, kasi pagkasama niya yung babaeng yun, he feels like a king. Pagkakasama ka naman kumisan, dahil ikaw si Reyna o si Prinsesa, the husband feels like a pauper or a beggar or a janitor. Kaya matatalino ang mga babae na kahit sila ay matataas ang kalagayan, pinag-aralan at napakagaganda, you still are able to make your husbands feel like kings. Kasi ang mga tao, ang tendency, gusto nilang kasama yung sila yung bida. Hindi yung sila yung underdog. In terms, of course, of the relationship between a husband and a wife, you must feel each other like king and queen. Pero tanggapin natin ang katotohanan na mas gusto ng iba sumasama kung saan sila nagniningning, sila yung pinakasikat, sila yung pinakabida. But the Bible says, no, wala ka mapapala kung ikaw na yung pinakamagaling doon. Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one man sharpens another. Pag pumipili po kayo ng kasama, mga kapatid, yung pagkatapos ninyong mag-usap, kahit pa kayo nagtalo, okay, nagpurihan, o wala namang masyadong lalim ang pinag-usapan, pag uwi mo, naramdaman mo, tumalino ka. Nadagdagan ang alam mo. Hindi yung para ang feeling mo, matapos mo siyang kausapin, mukhang pumurol ang isip mo. Mukhang lumiihit ang mundo mo, bumabaw ang iyong mga kagustuhan na pag-usapan. Walang kwenta yon. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal, sabi ng Biblia, at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. So kailangan, hindi lang yung ang saya naman nakasama siya, tawa ako ng tawa, na puno ng hangin ang tiyan ko. Hindi naman yun ang goal ng pakikipag-usap lang, bagamat paminsan-minsan nakakatulong. Pero kailangan, pagkatapos yung mag-usap, sabi mo, tumalino ako. May nalaman ako, may nadagdag sa akin. At higit sa lahat, mga kapatid, nagkaroon ako ng kaliwanagan. I was enlightened. Alam niyo, pinagkaiba ng liwanag at hindi liwanag. Ang ganda-ganda ng mga alahas mo, mga brilyante, mga perlas, mga ruby. Pero pag walang liwanag, di ba, hindi mo naman siya kita. Pero pag naliwanagan, dumaan ang liwanag sa kanyang likod, sa kanyang gilid, kumikislap, gumaganda siya. Ganon ang lahat ng bagay pag naliliwanagan. Ang isip mo man, may laman naman eh. Pero unless tamaan ang liwanag yan, hindi siya magniningning. At may mga tao na ang kanilang katalinuhan, liwanag. Pag nakakasalamuha natin, nakakausap, yung dati na nating alam, na alam naman nating nandun, nagkakaroon ng mga bago at magagandang kahulugan. Yung mga karanasan natin na hindi natin maintindihan kung anong connection sa isa't isa, para mga hiwa-hiwalay na sampagitang natutuhog, nagiging kwintas. Pag ang kausap mo marunong. Pati ang sarili mong hindi mo mauna-unawa, ang ugali mong hindi mo maintindihan, oras sa kanyang sinuri, ay lalo mong naiintindihan. Gumaganda ang pananaw. Ito ang mga tao na blessing sa buhay. Dapat meron tayong mga ganyang kasama at kausap. Hindi lang laging masaya kasi. Wala namang nararating yung kasiyahan kung puro ganun na lamang, puro walang katuturan na tawanan ng tawanan, pagkatapos hindi naman aasenso ang iyong pag-iisip. Company and conversation should lead to personal improvement and to personal brightness.
At makikita pa po natin ang pinagkaiba ng foolish people sa wise people. Because according to the Bible, desperate beasts are better company than foolish men. Tulad ng sinasabi sa Proverbs 17:12. Better to meet a bear robbed of her cubs than a fool in his folly. Wala naman tayong bear o oso sa ating kultura. Pero yung mga oso or bear, sobrang mabagsik na mga hayop yan at malalaki. At kayang-kaya kanyang pagpilas-pilasin na parang papel, lalong-lalo kung ang kanyang mga anak na mga maliliit ay nawawala. Napakabagsik niyan at galit na galit at ang makasalubong ay talagang pagbibintangan niya na siyang kumuha ng kanyang anak kaya paghihigantihan niya. Pero anong sabi sa Biblia? Mabuti pang harapin ang inahing osong inagawa ng anak kaysa kausapin ng isang mangmang na lublob sa kahangalan. Mas mapanganib daw na may kasama kang mangmang kaysa makasalubong mo ay isang osong galit na galit. Mas malaking damage ang magagawa sa iyo nung mangmang. So halimbawa, para lang sinabi, total ang marami sa Pilipinas ay cobra. Mabuti pang may katabi kang cobra na galit kaysa may katabi kang mangmang na tawa ng tawa at bulong ng bulong sa iyo. Mas mapapahama ka daw, sabi sa Biblia. Because the company of foolish people is more dangerous, more destructive, and more lethal than an encounter with the raging beast. What are the dangers of being with foolish people? Proverbs 14:7, stay away from a foolish man, for you will not find knowledge on his lips. Iwasan daw ang makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Sa Proverbs 30:20, he who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harms. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Puriin ang kasama. Puriin ang pinakikisamahan. Hindi po sinasabi ng Biblia na tayo umiwas na lang buong buhay at huwag malang makipag-usap sa ating ituturing na mangmang. Ang sinasabi, kung ating lilimiin, huwag kang sobrang makisama to the point na na-influence ka na. Sumama ka, maging charitable ka, maging mabuti, ikaw naman siguro ang dadaluyan ng karunungan para siya dumunong. Pero ikaw dapat na nagtuturo, hindi ikaw tinuturuan. Ikaw dapat ang nakaka-influensya, hindi ikaw ang nakakaladkad niya sa kanyang mga kahangalan sa buhay. At pagkaalam mo na ang kausap mo'y hangal o mangmang, maingat ka. Ibig sabihin, hindi ka laging naniniwala. Tinitimbang mo muna ang pinapakinggan mo bago ka sumunod. At hindi ka lagi na lamang na sumasangayon. Sapagkat baka malibang ka, oo ka ng oo, kung saan kanya dalhin. Binabantayan ng kanya mga bagay. In social events where the table is a social map, we should be more careful. Why is a table a social map? Pag may handaan, makikita nyo, halimbawa kasalan, dito nakaupo sa lugar na ito ang bagong kasal, yung mesang pinakamalapit sa kanila, usually ang table of honor. Yun ang presidential table, o nandun ang mga ninong at ninang. Yung sa banda-banda dyan, yung mga matatalig na kaibigan at pamilya. Ngayon, kung ang mesa nyo nandun sa malayo, sa may tabi ng puno ng nyog o sa likod ng poste, doon kayo naka-assign, alam nyo na hindi naman kayo ganun ka-close o hindi kayo itinuturing na ka-close. In other words, that table is a social map. And according to some ethical standards, kung ako yung host, yung itabi ko sa kanan ko, yun ang pinakamatimbang sa lahat. Yun ang binibigyan ko ng honor. At yung sa kaliwa ko yung susunod. Ngayon, papalayo ng papalayo, ibig sabihin, hindi ikaw talaga yung honoree, pero nandun ka pa rin sa presidential table ko, kung ako yung host. So, alam mo kung saan ka dapat lulugar. Because there are people who do not observe protocol and they promote themselves, especially at dinner tables. Pero ano sinasabi tungkol sa companionship? It is better to be with the humble than the proud. Or it's better to be with the lowly than those who are celebrated. It's better to be with one's equals or juniors than to try to squeeze yourself to be among the seniors. Proverbs 25:6-7. Do not exalt yourself in the king's presence, and do not claim a place among great men.
It is better for him to say to you, "Come up here," than for him to humiliate you before a noble man. Huwag daw mangangahas, na bigla-bigla ka nalang umuupo sa presidential table, hindi ka naman pinapapunta doon. Na nandun ka agad sa place of honor, hindi ka naman iniimbita. Huwag kang magmataas sa harap ng hari. Niihanay ang sarili mo sa mga taong pili. Pagkat mas mabuting sabihin sa iyong, "Halika rito," kaysa hamakin ka sa harap ng marami. Sometimes, people in the organization become impatient. Hindi pa sila pinopromote, umaasta-asta na sila na promoted. Hindi sila lumalagay sa lugar. Number 3 o number 4 o number 5 sila sa hierarchy, nag-a-aspire agad na maging number 2 o number 1, hindi pa naman panahon. Impatient, over-ambitious, and social climbing juniors usually ruin themselves. Do not exalt yourself prematurely. In fact, ever. Because if you are good, there is no way for you to go but up. Hot air will always rise. And if you're really hot, you will rise. Hindi mo kailangang pilitin yan. Do not ruin yourself by positioning yourselves among the great, among the nobles, when you are not yet being invited by the situation to do so. Napapahiya tuloy yung iba. Tayo po mga Pilipino, hindi naman natin problema yan Masyado nga tayong self-effacing. Pag may mga programa nga, halos ayaw mag-upo ang mga tao sa harap. Kasi iniisip nila yun ang place of honor. Kaya punong-puno na yung likod, walang tao sa harap. Kadalasan pa nga ganon. Pero kung sakasakali man na mayroong matutuksong i-promote ang sarili niya, it's better to be humble and then be promoted than to be proud and then demoted. Ang Panginoong Jesus mismo, anong sabi niya sa Luke 14, 7-11? When someone invites you to a wedding feast, do not take the place of honor, for a person more distinguished than you may have been invited. If so, the host who invited both of you will come to you and say, "Give this man your seat." Then humiliated, you will have to take the least important place. But when you are invited, take the lowest place, so that when the host comes, he will say to you, "Friend, move up to a better place." Then you will be honored in the presence of all your fellow guests. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. So pipili kayo ng paglalagyan sa inyong sarili, walang specifics ang invitation, play safe. Be with the humble. Because if the host really would like to honor you, the host will seek you out and will insist that you be placed in a better position. Talking about company, it is better to be with the oppressed instead of the oppressor. Proverbs 16:19, better to be lowly in spirit and among the oppressed than to share plunder with the proud. Higit daw na mabuti ang magpakumbaba kahit na mahirap, kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Sino ang dapat makinig nito? Lahat tayo. Kasi kadalasan namimili tayo, kanino ba ako kakampi? Sa nang-aapi o sa inaapi? Sa makapangyarihan o sa mahirap? O sa mahina? Unless it is very clear that those who are powerful are really the righteous ones also, and therefore we are, of course, to side with righteousness, whether or not the righteous is weak or strong, poor or rich. But when that is not clear, and very especially if it is clear that the oppressor is unrighteous, or the powerful is unrighteous, the people of God are taught by Scripture to side with the oppressed. Lalong-lalong dapat pansin ito ng mga abogado, ng mga hukom, ng mga huwes, people of power or influence. May lalapit sa inyo, nagtatalo ang kaso, isang mayaman, isang mahirap, isang makapangyarihan, isang mahina. When the line is not clear, you know na dapat hinihingi ng Biblia na bigyan natin ng higit lalong pagtingin yung kaawa-awa, yung mahina, yung mahirap. Power is God-given. Ito'y pahiram lamang. And power should glorify God. Very clearly, God is on the side of the oppressed. God is on the side of the weak and the victims of abuse. Unless the oppressed or the weak or the victims of abuse are really very, very unrighteous, that's why they are being oppressed, or that's why they are weakened, or they have become victimized by their own folly, then we know that we should take up their causes.
Psalm 9:9, "The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble." Si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan.